Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, aalamin natin kung si World Champion Magnus Carlsen ba ay napauwi o nagpauwi. So far, ito po yung pinakamahirap na challenge para kay Magnus Carlsen sa FIDE World Cup 2021. Bakit ko nasabi yun? Kasi napakahirap nung first two games niya. Yung first game niya, nag-offer po siya ng draw and bihira pong mag-offer ng draw si Magnus Carlsen. And nung second game, may winning chances po siya, hindi niya nakita. And fortunately, pinerpetual check na lang siya pero nagkaroon pa ng bluff yung kalaban niya na si Polish Grandmaster GM Radoslav Wojtaszek. Ayan, so ganun ata basahin yon pero hindi ako sure. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So ito po yung second rapid game nila kasi yung first rapid game na uwi din sa tabla. Puti po si Magnus dito and itim yung kalaban niya, syempre. So tignan na po natin. So ang tinira ni Magnus ay D4 and ang sagot ng kalaban niya is Knight F6. So after Knight F6, nag C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimzo Indian opening po ito. So after Bishop B4, tumira ng E3, nag-castle, tumira ng Bishop D3, tumira ng C5, Knight GE2, D5, and isa po ito sa mga main line sa Nimzo Indian defense. So after D5, kinain ito. Ayan, sabayan. So nag-e takes D4, Knight takes D5, nag-castle, nag-Knight C6, nag-Knight takes D5, nag-Pawn takes D5, Knight F4, and then Bishop D6. So far, nasa main line pa rin po sila. And after Bishop D6, nag-Bishop E3, kinain, Queen F6, Bishop E3, hindi po ito pwedeng kainin. Bakit? Kasi after kain, merong Bishop takes H7, winning na po ito for white. So ang ginawa dito ng kalaban ni Magnus, tumira ng Knight B4 at wala na po sa linya itong Knight B4 na tira. So ang main line dito, instead na Knight B4, Bishop F5, mauuwi po sa equal na position. So bakit ba mali itong Knight B4? Wala namang nagbago. Kasi po, medyo exposed yung Knight dito. So after Knight B4, nag-Bishop B1, Bishop F5, Queen B3, kinain, hindi po makabalik yung kabayo kasi kakainin yon. Yan, for example, pag Knight C6, pwedeng kainin yon, pwedeng kainin to, pares po yan lamang for white. Kaya, mali po yan, sabi ng computer, ang best move daw dito is Bishop F5 na kaagad. Yung Knight dito sa C6, hindi na kailangang galawin and negative pa po ito for black. Kumbaga, maganda pa po for black ayon sa computer. Ayan, ayon sa computer engine, mas gusto niya pa yung black dito. So, ang ginawa, Knight B4 nga, nag-Bishop B1, Bishop F5. Ganito po ang nangyari, na-force mag-Queen D6, and meron na pong slight advantage dito si Magnus. Pero rapid game po ito, anything can happen pa. Lalo na yung kalaban niya parang palos. Kasi hindi mahuli-huli. Ilang beses pong nag-losing, hindi pa rin matalo. So after Queen D6, tumira ng A3, Knight A6, nag-Rook BC1, Queen D7, and then Bishop F4. So napunta po tayo sa isang posisyon na mahirap laruin for black. Ayan, bakit ko nasabi yun? Kasi yung kabayo hindi makaalis dito. Ayan, so siguro mali yan. Dapat siguro sa C6 na lang nilagay. Siguro natakot baka kainan doon. Hindi po nakita yung line na magsusurvive yung black kaya dito niya nilagay. Kasi bawal po itong kainin. Baka makulong, may Rook FB8 kaya ang ginawa ni Magnus is Rook BC1. Pero after Bishop F4, mahirap na po ito sa black. Ayan, kahit walang engine, mahirap na po itong laruin for black kasi yung kabayo nga hindi na makaalis dyan. So after Bishop F4, nag-Rook AC8, Queen G3, meron ng mga mate dito, nag F6, nag H4, typical Magnus move,
Gusto niya mag-gain ng space dito sa gilid. So after h4, kinain ito. And then na-exchange yung isang rook. Ayan. So sa unang tingin, parang tabla lang po ang mangyayari. Kasi bad bishop po ito. Ayon sa pawns, bad bishop itong bishop ni Magnus kasi nababarahan ng mga pawns niya and hindi niya ma-atake itong central pawn ng kalaban. Pero sa activity, bumabawi po itong bishop na to kasi yung knight na to hindi na makaalis dito. So after queen takes c8, nag b4, tumira ng b5 kasi kukulungin po. Tumira ng h5, nag queen d7 and then queen f3, h6, queen c3. Parang fortress yung position ng black. Ayan, kung pwede lang mag-pass, siguro tabla na po ito. Kasi ganyan lang paano papasok yung puti. Kaya lang, bawal po yun Kailangan niyang gumalaw. So, tumira ng queen f5, g3, queen d7, and then queen c2. So, unti-unti pong pinapasok ni Magnus yung position ng kalaban niya. May mga tira ng queen g6. And at the same time, after king f8, queen h7 po ang napuntahan nung queen ni Magnus. So after queen h7, nakalabas na yung knight. Kaya lang mayroong bishop takes h6. Tumira ng queen g4, nag bishop e3, and then knight e6. So finally, nakalabas na yung knight ng kalaban niya. Kaya lang, nanakawan nga ng pawn dito. So after knight e6, ang expected move ko dito ay h6. Pero hindi po yan ang ginawa ni Magnus. Talagang parang engine na si Magnus. Kasi pwede rin yung h6. Pero ang suggestion ng engine at ang ginawa ni Magnus ay queen h8. After king f7, queen c8. And bawal pong kainin yung pawn na to. Bakit? So, kung gusto nyo pong isolve, i-pause nyo yung video. Ayan, sasabihin ko na yung sagot dito. Mali po ito kasi merong queen d7 check. And makakain po yung kabayo. So, napakalupit talaga ni Magnus kahit rapid game. Nakikita niya yung mga ganito. So, after queen c8, tumira ng queen e4. Chumek. Nag king g8. And then queen takes a7. Para po hindi makain ito. Kasi pag ito yung kinain, merong mga knight takes d4. And kahit winning po ito sa engine, mahirap po itong ipanalo kasi may pass pawn yung black. Baka makadama yan. Baka manalo pa pag nagkamali si Magnus. So, ang ginawa, ito ang kinain, and ang ginawa ng kalaban niya dito is knight g5. So, pinapanood ko po ito ng live and napansin ko, genius din talaga itong kalaban niya. Kasi after knight g5, may exchange yung bishop. Ayan, pag hindi po kinain, baka makacheck dito, baka makamate pa yan. May exchange yung bishop and baka may perpetual check kasi wala na yung bishop na dumidepensa dito. At the same time, merong semi-fortress. So, after king g2, queen e4, king h2, f takes g5, meron pong semi-fortress. Hindi makapush to kasi kakainin lang and babibitin yung pawn dito. And ito rin hindi makapush kasi checkin dito and malakas yung queen nung kalaban ni Magnus dito sa e4. For example, targetin to, pwedeng mag queen f3, may queen takes h5, queen takes f2. And napaisip ako, naku, mahihirapan na naman si Magnus, baka umabot na sa blitz tiebreak and machambahan siya. Pero hindi. Nakita ko yung video kasi nito, nakita ko na si Magnus talagang ganadong tumira at ang tinira niya ay queen b8. So after queen b8, nag king f7, nag queen c7, nag king f6. Ayan, at dito, napakalupit ni Magnus. Try nyo pong hulaan kung ano yung ginawa ni Magnus dito. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. So after this, tumira ka agad si Magnus at ang tinira niya ay queen d6 check. After king f7, akala ko ibabalik lang niya. Ayan, dito or dito. Tumira ka agad siya ng queen g6. At pinapanood ko kasi to sa internet. Pag sa internet po kasi, medyo mahina yung engine. Kasi libre lang. Ayan, medyo mahina. Sabi nung engine, blunder daw yung queen g6. So, sabi ko, sa sarili ko, naku, baka matabla pa kasi kakainin. Mababawi yung isang pawn. Pero hindi. After king takes g6, ang bilis tumira ni Magnus. Tumira ng g4, king f6, king g3, king e6, king f3. And after this, naparesign na lang yung kalaban niya. So, bakit naparesign? Kahit hindi naman makapasok.
Ayan, titignan po natin. So after King F3, kung nagpatuloy pa, slowly pupunta yung King ni Magnus dito. And after King C6, King B3, King B6, A4. Ang gagawin dito ng kalaban niya is pwede mag King C6. Ayan. And after A5, talo na po kasi gagano na yung King, titira ng F4, and hindi niya maiwan yung dito, yung pawn dito. For example, tumira ng King D6, King C3, hindi po pwede mag King E6 kasi makakadama itong pawn. And pag yung King wala dito, no chance po si itim para makatabla. At the same time, merong interesting line dito, instead na A5, kakainin lang. Ayan, hindi. King A3 pala muna. After King B6, kakainin. King takes B5, King B3. And after G6, F3. Sugswang na po yung black. After King B6, King A4, makakapasok na po. So napakalupit ni Magnus, nakita niyo yung line na yon bago niya itira yung Queen D6 dito, kasi dito medyo nag-isip siya ng sandali. Bago niya tinira yon, nakita niya na yung lahat. And dahil dyan, na-knockout na po yung kalaban niya na si Grandmaster Radoslav Wojtaszek from Poland, and nag-advance na po si Magnus sa top 16. Ayan, sa top 16. So bali 8 boards na lang ang maglalaro sa FIDE World Cup 2021, and isa po doon ay si Grandmaster Magnus Carlsen. At ang makakalaban niya po ay yung tumalo sa kanya sa Tatay Steel na si Grandmaster Esipenko from Russia. Ayan, so hanggang dyan po muna tayo. Hopefully nag-enjoy kayo sa analysis ko and natuto din kahit papano. Kung nag-enjoy po kayo, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po, mga pa-Jaffers!